Hi, I'm Engineer Allen of Reignite Review and Training Center. So today we will discuss analysis of singly reinforced beams. Tara, basicin natin yan. Yeah. For analysis of singly reinforced beams, ito muna yung kailangan na tandaan yung drawing na to. Kasi kung tandaan nyo itong drawings na to, madami na kayo dyan na kahit makalimutan, madali mong mapapalikan. So marami na kayo dyan magagawa sa drawings na yan. So first, meron tayo dito beam section, wherein itong B, yun yung width ng beam natin, measured from this one, sa compression side ng beam natin, if it's under positive bending, yung top, yung kinukuha natin, no? Then, we have to locate muna yung centroid nitong reinforcements. Kasi kung dito makikita nyo, 5 yung reinforcements ko. So, you have to take note na ang centroid niyan ay wala dun sa gitna. So, you have to use Varignon's theorem here para makuha natin yung y-bar niya from bottom. And then, so, di ba ito yung height ng beam natin? Subtract nyo lang yung y-bar para makuha nyo yung effective depth natin. Kasi ang definition ng effective depth natin ay yun yung distance from the extreme compression fiber, which is itong top, papunta dun sa centroid ng ating reinforcements. Okay? Next, so also kailangan tandaan nyo to. Disaptin natin, which is the distance from the extreme compression fiber up to the outermost layer ng reinforcement natin or yung pinakaunang layer mula dun sa bottom. Kasi ang reason dyan, kaya yung kinukuha natin, kasi sila yung set ng reinforcement na or yung layer ng reinforcement na unang mag-yield if subjected to loading. Ayan. So, yan yung una nyo tatandaan. Next, you have to also memorize this drawing. Dapat makuha nyo yan or ma-memorize nyo yan. We have here, ito yung ating equivalent rectangular stress dun sa ating discussion dun sa last meeting. Okay, so we have here a distance A from the top of the beam, or which is yung top of the beam natin, yun yung extreme compression fiber natin in this case. So, ang tawag dito is the depth of compression block. Okay, so measured from ulit yan, extreme compression fiber ulit. And then, tatandaan nyo kung rectangular yung beam, yung ating compression na force ay concentrated dun sa kalahati ng A. So, this is A over 2. So, yung C natin ay concentrated dun sa centroid ng ating stress block na to, which is rectangle. Kasi ito yung stress block natin, plus. Yan. Itong portion na to. So, dito siya makakoncentrate sa centroid. Kung rectangular yan. Kung hindi naman siya rectangular, you have to locate muna yung centroid ng ating area ng concrete na kinoconsider. Okay? And then, yung ating Fs, this is the stress dun sa centroid ng steel natin. So, dito concentrated yung ating tensile force or yung T natin. Dito naman yung, di ba kapag convert na natin sa equivalent compression o compressive stress, nagiging 0.85 F prime of C na lang siya. Okay, so yan lang yung tatandaan. And the distance here is D minus yung ating A over 2. Kasi yung D natin ay measured from the centroid ng bar papunta dun sa taas. And then, yung distance between C or perpendicular distance between C and T, siya yung ating D minus A over 2. Kasi ito yung ginagamit natin to get the couple here, yung ating nominal moment capacity. Okay? Next. Next one is the strain diagram. So, sa strain diagram, sabi sa code natin, we are assuming na yung compressive strain ng ating concrete ay 0.003. And then for our steel, meron kayo ditong dalawa.
ang kailangan natin is itong epsilon sub t, which is yung strain natin dun sa outermost layer ng ating reinforcement. And ito namang portion na to, which is epsilon of s, yan yung strain dun sa centroid ng ating bakal. Okay? So, usually ito ginagamit to calculate Fs. Kung hindi mag-yield, kung para ma-check kung mag-yield or hindi yung ating bakal. Yeah. So, sa atin, ang gagamitin na natin here is yung sa analysis class, tatandaan nyo, ito yung mahalaga. Kasi ito yung magdidictate ng ating strength reduction factor. Okay, so yeah. Let's try some problems here. Okay, so let's try this problem. A rectangular beam has B, or yung width daw ng beam ay 300 mm, and an effective depth of 500 mm. So AS is equal to 3 pieces na 25 mm diameter. So compressive strength ng concrete is F prime of C, which is 34.2. And then steel yield strength Fy is equal to 414 megapascals. So calculate the design moment Mu using yung ating NSCP 2015. Okay, so ganito lang yung gagawin natin. Drawing natin yung yung beam para mas clear, no? So I advise lagi na mag-drawing kayo. So this is your 300. And then ito, from nakalagay dito effective depth of 500 mm. Therefore dito yan dapat. Effective depth natin na 500. So hindi indicated dito yung overall depth ng beam natin. So hindi natin siya kailangan. Okay? And then take note, walang binanggit here na kung ilang layer yung ating reinforcement. Therefore, yung ating D ay equal sa D sub T. Ano? So, ito ay for one layer only. Yan. So, for one layer only yan. So, here yung ating AS, yun ay mayroon tayong tatlong 25 mm diameter. Then, ilagay ko lang din yung ibang parameters. So, F prime of C is 34.2. And then, Fy ay equal sa 414 megapascals. Okay? Okay, so to answer this problem, tuturo ko sa inyo yung common na ginagawa ng mga students. And then, tuturo ko sa inyo yung aking method ng So, first, ang ginagawa natin dyan, since this is analysis, tatandaan nyo, kapag analysis, problem, anong given? So, given yung AS, required yung MU or yung design moment natin. Okay? So, dito, compute na natin yung ES. So, AS here ay equal sa 3 times sa pi over 4 times sa 25 squared. Ayan. So, hindi ko muna siya lagyan ng anong value. Kasi, gagawin ko na lang dyan, i-direct ako. Didirecta na natin siya dun sa calculation. Okay, so ang first step ay draw kayo dito ng stress diagram. So, drawing yung stress diagram natin, alam natin this is tension. Dinrawing ko lang yung nakadrawing kanina. Okay? So, we have here 0.85 F prime of C. So, 0.85 F prime of C. Then, nakakoncentrate dyan yung ating compression. Yan. Then, this is A. And then, distance nito ay D minus A over 2. So, dito sa drawing, kita nyo na lahat yung magiging formula. Okay, so, para makuha natin yung A, kasi yun yung isa sa unknown natin, yung A, para makuha natin yung MU. So, usually kapag A yung unknown, ginagawa lang natin summation ng Fx equals 0. So, let's say yung papunta sa right, yung positive. So, in-apply natin ang concept sa statics of rigid bodies. Ano? So, tension equals sa compression. Okay? So, tension natin is applying yung ating
force over area lang. So, yung stress natin sa concrete at saka sa steel, ano? So, ilalagay nyo lang dyan yung F prime of C or Fy. Then, ito yung ating AS or area ng concrete. Okay, so area to ng concrete. Sulat ko lang ng ayos. And then, this is ano yung ating tension or compression. Okay, so for tension, we have ASFY. And yung C natin ay yung 0.85 F prime of C times A times B. So take note, nag-assume tayo dito na Fs ay equal sa Fy. Ano? So lalagay ko dito, assume Fs equals Fy. Ibig sabihin, na-assume natin na nag-yield yung ating centroid ng ating reinforcement. Ano? Or yung ating stress dun sa centroid ng ating reinforcements. Okay, so here, we have here AS. Itong sinulat ko kanina dito. Kopyahin ko lang. Okay, so AS. And then we have here our Fy na ang assumption natin ay nag-yield. So 414. Then get the value of A, 0.85. Then 34.2. Then A yung unknown natin. Then B natin is 300. So here, makukuha natin yung value ng A. Using your calculators, kaya na natin yan. So 3 times sa pi over 4 times natin sa 25 squared times 414. Divide lang natin siya by 0.85, then 34.2, then yung 300. Yan. So dito makukuha natin si 69.907. 9077. Okay? Ayan. mm. Now, next thing na gagawin nyo is you have to check kung tama ba yung assumption natin here. Nag-yield ba or hindi. Okay? So, ito yung common na ginagawa ng mga students. So, kukuha ng value ng C. Wait lang. So, yan ako muna to. I-scale natin ng mas mal. Palitin lang natin yung sulat. Okay? Para masulat natin yung solution. Okay, so to calculate the Fs, usually ginagawa ng students ay kukuhanin yung value ng C, which is equal to A over beta 1. Okay, so take note, yung beta 1 natin, if F prime of C ay more than 28, ganito kasi yung condition natin, no? But less than yung ating 56. So, use yung ating beta 1 na formula, which is equal to 0.85 minus yung ating 0.05 F prime of C minus 28 over 7. So, pero dyan hindi natin yung gagawin. We will use yung calculator technique na para mabilis natin makuha. 69.9077 divided by the value of beta 1. So, sa calculator natin, punta kayo sa stat. Kung gusto niyo yung formula, pwede yung sinulat ko kanina. So, dito lalagay ko lang yung 28 na FC prime and 56 na FC prime. Then, for Y value, lalagay natin pagka 28.85. And take note, ito pala ay dapat less than or equal sa, ito dapat ay greater than or equal sa 0.65. Bawal siyang bumaba sa 0.65. Okay? So, dito lalagay ko yung 0.65. Yan. And then, kunin natin yung para dun sa 34.2 na prime of C natin. Then, times ko dun sa, kunin natin sa Y. Okay? So, yan. Makuha natin si 0.80571. 80571. So, ito yung magiging natin, value ng C. So, divide natin yung 69.9077, divide natin dyan sa sagot. You will get, wait, parang sa, hindi, tama pala.
86.7649. 86.7649. Tapos, ang next step na ginagawa ng mga students, kukunin nila yung Fs by formula. So, 600 times D minus C over C. So, yung Fs natin equals sa 600 times sa effective depth natin na 500 minus natin sa C, which is itong 86.7649. Divide natin sa 86.7649. So, dito makakakuha tayo ng value ng Fs. Store ko lang to sa A. So, 600 times natin sa 500 minus natin sa sagot over yung ating sagot kanina. So, check natin yun. So, ko na-store yun. Gawin ko natin 86.764. So, meron kayo dito makukuha na 2857.619. 0.619. Which is mas malaki doon sa ating 414. Double check natin kasi 86.764 net. Yeah. So, mas malaki siya sa 414. Therefore, Fs is greater than Fy. So, sa ating formula for A is Fy, use Fs equals Fy. Therefore, correct yung assumption natin. Okay? So, assumption is correct. Yan. So, after natin malaman kung tama yung assumption, ang next yung gagawin na dyan is to get the Mn. Okay? So, to calculate our Mn, gagamitin lang natin yung diagram natin, yung stress diagram. So, ito yung stress diagram natin. Okay, so, pwede natin gamitin yung C times D minus A over 2. So, ito ay 0.85 F prime of C times A times B times D minus A over 2. Okay. So, dito, makuha natin yan. Substitute lang natin to class ng 34.2. Then, yung A natin ay yung na-complete natin kanina, which is 69.9077. Then, B natin ay 300. Then, D natin ay 500. Then, yung A natin, this is A. So, ito ay 69.9077. Then, divide nyo yan by 1 million to get the value of bending moment in kilonewton. So, tatandaan dito ay 0.85 F prime of C. So, 34.2 times natin sa 300 ay 69.9077 times natin sa 300 times natin sa D minus A over 2, 500 minus sa 69.9077. Divide natin siya sa 2. So, you will get here 2835 22385.1. Okay? 2835 22385. So, divide natin siya by 10 to the 6 to get the value of M. So, divide natin sa 1 million. So, we have here 283.522. In kilonewtons meter. Kilonewton meter. Yeah. So, this is our nominal moment capacity. Pero, we still have to calculate the value of P kasi check natin kung nag-yield ba siya sa 0.005 or more. Okay? So, gawa tayo dyan ng strain diagram. So, importante yung drawing class. No? Yan. So, let's say ito yon. Yan. Lagay ako dito ng 0.003. And then, dito yung ating E sub T or epsilon sub T.
So, here, meron tayong C, which is our location ng neutral axis natin from the extreme compression fiber. And then here, we have D sub T minus C. So, tatandaan, D sub T minus C. Okay, so to get the value of our strain, ratio and proportion lang tayo, 0.003 over C. Equate natin sa strain divided by D sub T minus C. So, direct substitution lang yan. Kunin natin yung value ng C kanina. So, we have here 86. Sabi ko lang to. Equate natin siya dun sa epsilon sub T divided by natin sa 500, bawasan natin ng 86.7649. Then, dito makuha natin yung epsilon sub T. To check kung siya ay tension controlled, nasa transition ba siya or compression controlled. Okay, so, store ko lang to class. Yan. So, 0.003, times natin dun sa 500 minus 86.7649. Divide natin sa 86.764. So, we have here epsilon sub T natin na 0.01429. Okay, 0.01429, which is greater than 0.005. Therefore, yung beam natin is tension control. Ano nga pag tension controlled? Yung pin natin ay equal sa 0.9. And then, to get the value of MU, design moment natin must be, di ba, ang condition sa design dapat, MU ay less than or equal dun sa ating VMF. So, para maging economical yung design natin, so dapat yung design moment natin shall be equal na lang sa VMN. So, 0.9, tatimes natin siya sa 283.5. And, kuha na natin yung MU. So, tatimes lang natin yung 0.9 times natin doon sa nakuha nating MU kanina. Yan. So, we have here 255.70 kilonewton meter. So, this is our answer for number 1. So, ganyan katagal yung ginagawa ng mga students. Ngayon, bibigyan ko kayo ng example ng mabilis lang. Okay, so dun sa previous natin ginawa, we calculate for the value of A. So, 0.85. Yanin lang natin yan kasi yan yung first step, ASFY. So, kanina nakuha natin yung value, So, meron tayo ditong 34.2. Then, A and then 300. Equate natin siya sa 3 pi over 4 times sa 25. As stated sa problem, times 414. This is assuming na Fs equals Fy or nag-yield yung steel natin. Now, to get the value of A, compute nyo lang ulit, So, 3 times pi over 4. Ito yung pinakamabilis na way para hindi nyo na kailangan mag-check ng strain. Divide natin siya sa 0.85 times 34.2. Then, times natin sa times natin sa 300 here. Diba? 69.9077. Yan. Wala na tayong gagawin dyan. Hindi natin siya di-divide by beta. Pero, you have to know the value of beta. 27. Kanina, computed natin 0.80. 80571, okay? 80571. Ang kailangan lang natin dito, class, is to get the value of A max
for tension control section. So, sabi natin, meron tayong Cmax, di ba? Which is, ito yung C value natin na maximum para sure tayo na 0.005 yung strain. Ano ba ibig sabihin nun? Ganito kasi yun. So, we have here a beam. Diba initially, kapag di pa nagka-crack, ang depth ng neutral axis natin ay nasa central yung beam. Kapag nag-crack na yung ilalim, gagana na yung bakal, yung ating neutral axis tataas yan. No? Tataas yan ng bahagya. Then dyan papasok ngayon yung ating cracked elastic stage. Na pag nag-yield na yung steel, ito tataas pa din siya. Tataas yan to this level. And we want to calculate the value of C wherein dapat yung ating strain dito sa ilalim ay 0.005 or more. Okay? So this is 0.003. Dito sa outermost layer ng ating reinforcements. Okay? So, ibig sabihin, bawal tayong bumaba dito sa C value na to para ma-ensure natin na siya ay tension control. And that value of Cmax na tinatawag ay 3/8 times sa D sub T. So, yan, na-derive ko yan dun sa last natin na video. Okay? So, to get the value of Amax, so, yung ating beta 1, tatalis siya lang sa Cmax. And if you know this formula, malaki yung matitipid nyo na oras. Kasi alam natin na pag tension control, nag-yield yung concrete na, yung steel natin, and pagka siya ay below sa Cmax or sa Amax, pag yung A ay below Amax, therefore, siya ay tension control. Nakatipid kayo dito ng dalawang step. Okay? So, to get the value of Amax, so beta sub 1 is 0.80571. Tatimes natin yan sa 3/8 times yung ating D sub T, which is equal to D. Kasi isang layer lang. Okay? So, to get the value of Amax, so 0.80571, tatimes natin sa 3/8, then times natin siya sa 500. Yeah. So, we have here Amax na 151.0706. Yeah. So, since A ay less than Amax, therefore siya ay Amax for tension control kasi 3/8 ang nagamit natin. So, this is i-note ko na lang yung for tension control. Therefore, siya ay tension control. And alam natin, pag tension control yung section, yung Fs natin ay for sure greater than or equal yan sa Fy. Therefore, we don't need to check kung tama ba yung assumption natin. Kasi sure na tayo kapag tension control, nag-yield yung ating Fs or yung ating stress sa bakal. Okay? So dito, alam na natin kung tension control, yung phi natin ay 0.9. You can just calculate Mu equals sa phi Mn. And yung calculation natin, no, di ba? 0.9, tapos yung na-calculate natin kanina, if we use this A, is meron tayo ng 283 something. Check natin yung value. So, 283.522. Which is equal to, check natin yung value, 255.17. Okay? Kilonewton meter. Ayan, so that's it for our analysis ng beam for this example. So, tatry naman natin yung sunod na example. Okay? Alright, for problem number 2, so calculate the ultimate moment capacity of a rectangular beam with the following properties. So, we also have B equals 300 mm, D sub T natin na 500 mm, and D na 447 mm. Then, we also have here yung ating AS na 9 na 28 mm,
diameter bars in 3 layers, or 3 bars each layer. Nakalagay dito. So, assume F prime of C ay equals sa 34 megapascals. Fy is 414. Use ulit yung NSCP 2015. So, for this problem, tatry natin gawin yung ginawa ko kanina. So, drawing ulit tayo ng diagram. Ay, ulit. Para mas makita nyo. Dito tayo magsisimula. Ito yung tension natin. No? Dito yung tension. Lagay ako dito ng 0.85 ng F prime of C. Lagyan ko na lang ng line. Ayan. So, yung compression ulit natin, nandito siya. Then, here we have here A over 2 ulit, since rectangle yan. And then, this one is D minus A over. And then, ito drawing ko ulit yung strain diagram. Guys, kapag dalawang layer or 3, ako more on checking ako ng strain. Tsaka ng stress pala, hindi na tayo pwedeng gamitin yung kanina. Pwede natin gamitin yung kanina, pero ingat lang. So, check natin itong strain dito sa portion na. Yan. Dinrawing ko yung stress and strain diagram. So, this is C. C dito yung maliit na letter to ha. Hindi siya compression. Ano siya? Yung location ng neutral axis from extreme compression fiber. Then here we have 0.003. Then ito yung D sub T natin minus C. Then this is epsilon sub T. Okay. So kanina, we tried na assume natin yung bigyan natin ng 928 MI. Sulat ko dito yung solution. So, assume ulit tayo dito na Fs ay equals sa Fy. Or nag-yield yung bakal natin. Okay? So, here, we will use C equals T. So, 0.85 F prime of C times A times B equals sa As Fy. Okay? So, 0.85 F prime of C natin ay here ay 34. Tama ba? Yan. And then our A, so yung A natin dyan ay unknown. And then our B is 300. Then AS, siyam na pi over 4 times sa 28 squared. And then Fy natin class dito ay, as stated sa problem, ay 414 ulit. I-check natin ngayon kung tension control pa ba siya or not. Okay, so dito, 9 times sa pi over 4 times natin sa 28 squared. Then times natin sa 414. Then divide natin yan sa 0.85 times sa 34 times sa 300. So may nakuha tayo dyan na 264.624. Ayan. Okay, so try ulit natin yung kanina. Check natin kung mag-tension control ba siya or not. Kasi kung hindi, we have to know the value of E sub T or epsilon sub T and yung ating Fs dito. Iba ito ay ASFS or Fs dito. Okay, so for a value of A max, kailangan natin yung beta 1 times yung ating C max. So ito ay beta 1 times yung 3 over 8 D sub T. Para malaman natin kung
tension control siya. Or check if tension control pala. Di pala tayo nag-assume. Nag-assume lang tayo na nag-yield, pero you have to check if tension control yung ating section. Okay? So for our Amax, meron tayong beta 1. We have here F prime of C, which is 34. So kailangan natin class kuhanin yung beta sub 1. So 0.85 minus yung 0.05. F prime of C minus sa 28. Divide natin sa 7. So dito ay pwede yung calculator technique na lang natin, no? Kung tandaan nyo pa. So mode 3. 2. Pag by formula yung gagamitin. Pwede rin. Pero tayo kasi ay, kung nagmamadali kayo, hindi naman required yung solution, you can use this technique. So dito ay meron tayong 0.85 and then 0.65. Okay, so para makuha natin yung beta sub 1 sa 34 megapascals, so the 34 y hat natin siya. Okay, so 34, then hanapin natin yung y hat. So here makukuha nyo 0.807. Ayan. So dito lagay natin 0.8071, tatimes natin sa 3/8. And then the sub t natin, which is given here is ito 500. Okay? So lagay ko dito ay 500. Ito ay 447. Okay? Yan. For our Amax, makukuha nyo dito yung value ng tatimes na lang natin to sa 3/8. Times natin siya dun sa 500. And here, makukuha nyo yung 151.339 mm. So, since yung A natin ay greater than A max, therefore, siya ay mali yung assumption natin, no? Or mali yung natin. Hindi pala mali. Wala tayong initially. Check lang natin potential. Therefore, ito ay not tension control. So, kapag ganyan guys, you have to check the value of Fs at saka yung strain dun sa pinakailalim na. Okay, so to check Fs, ganito yun. Di ba meron tayong centroid which is dito? So kapag nilagyan ko yan dito pag tinulog yan dito, magkakaroon tayo dito ng epsilon sub s. So para makuha natin yung value ng Fs, pwede natin gawin is itong actually this distance dito, mula dito hanggang dito. So ito ay d minus c. Ano? So sa formula, pwede tayo mag-ratio in proportion 0.003 divided by c ay equal sa epsilon sub s over d minus c. Hindi siya d sub t, ha? So yung ating epsilon sub s, gagawin ko to fs over yung ating es. And then makukuha natin yung value ng fs. Okay, so paano natin kukuhanin ngayon yung value ng C? So, kanina na-prove natin na not tension control. Therefore, kailangan natin kuhanin dito yung value ng C, which is equal sa A over beta 1. Compute natin. So, kanina, meron ako ditong in-store yung 264.624. Divide natin siya sa beta 0.071. Yan. So, we have here 327.8705. 327.8705 mm. Then, store ko na lang to ulit sa letter B. And then, ilagay natin. To calculate Fs, kailangan dito yung 0.003
Pag nire-arrange nyo yung formula, tatimes natin sa ES, which is 200,000. Tatimes natin siya sa D minus C over yung ating C. Kaya magiging formula natin for Fs is yung 600 times D minus C over C. Then, substitute lang natin yung mga values. So, balik ako sa computational mode. So, 600, ita-times natin siya sa D natin. Yung ES natin, 200,000 megapascals. So, yung D natin dito ay 447. Babawasin natin ng C natin na nakuha, which is nakastore siya sa letter B. Calc natin, no? Para makita natin bali. Ito yung 327.80. 8705. Check natin the Fs. Yan. Fs is 218 lang. And Fs, kung makikita nyo, ang Fy kasi natin ay 414 megapascals. Therefore, since Fs ay less than sa ating Fy, therefore, still does not yield. Yan. Kapag hindi nag-yield, ibig sabihin yan, tayo ay wrong yung assumption natin. No? Bakit wrong assumption? Kasi, ang assumption natin ay Fs equals Fy. Ngayon, kung hindi nag-yield yung ating Fs, ibig sabihin, yung condition ay ganito. So, para maitama natin, kasi mali yung ating assumption, uulitin nyo itong step na to, and this time, itatama na natin yung assumption. So, yung ating magiging correct na assumption ay ganito. C equals T, so 0.85 F prime of C times A times B pa din. Pero this time, yung ating AS ay, ang kasama niya ay Fs, which is equal to 600 times D minus C. So, tatanggalin ko to. Ito yung ilalagay ko dyan. And here, makakakuha tayo ng C. Kasi ang gagawin ko dyan, papalitan natin to class ng beta 1 times yung C natin. Okay? Ayan. So, ito yung ating lagyan ko ng note dito. So, this is our Fs. And ito yung ating A. Okay? Ayan. So, 0.85 times yung ating F prime of C, which is 34, times yung ating beta 1, 0.8071, times C, times yung 300 natin. And then, our AS dito ay 9 times sa pi over 4 times sa 28 squared times 600 times yung din natin na 447 minus C over C. So, ito, i-shift sub na lang natin kasi magiging quadratic equation yata. So, ingat na lang class pag nag-shift solve tayo. Ano? 0.85 times sa 34 times 0.8071 times natin sa x, which is yung ating unknown, times 300. And then, equate natin siya sa 9 times sa pi over 4. Okay. 9 times sa pi over 4 times 28 squared. Times natin sa 600 times yan, 447 minus sa x. Divide natin siya sa x. So, here, makakakuha tayo ng value ng x. Ilagay natin dito na value ng x ay, syempre, dapat more than 0 yan. And, less than natin sa kalahati ng, so, kalahati na lang ng d siguro. So, kung 447 yan, lagyan natin na, let's say, 200 na lang. Check natin. Ayan. So, yung C natin is 280.9209. 920.
And pag nakuha natin yung C, makuha na natin yung Fs. So, 600 times D minus C over C. So, here, substitute lang natin yung 447. And then, substitute nyo yung C dito. Ano? So, store ko lang to sa A. So, 600 times natin sa 447 minus natin dun sa nakastore sa A, over natin sa A. Then, calc nyo na lang para ma-verify. Ano? So, here ay meron tayong 354 na Fs. 0.717. Ito yung actual na Fs niya, which is less than 414. Therefore, correct na yung assumption natin. So, ito na yung ating Fs. And then next, kunin natin yung strain. So, strain natin, based dito sa drawing ng strain diagram natin, we can actually use yung formula niya. So, by ratio and proportion, makukuha nyo dyan yung 0.003 times D sub T minus C over C. So, D sub T natin, gawin nyo itong 500 and we'll check yung ating epsilon sub T. So, ito, papalitan ko lang ito ng 0.003. Then, check natin to. So, ay gagawin ko 500. Yeah. And then, makukuha nyo class dito yung 2.3396 times 10 to the negative 3. Check natin ang calc nyo. Yan, 280 yung C natin. So, ito yun. Yan, 2.3396 times 10 to the negative 3 yung strain. And then, check if nag-yield ba yung bottom na bars? Kasi titingnan natin yung layer na to. Kasi possible na nag-yield to, pero yung iba hindi. Ano? Kasi dito natin binebase yung strength reduction factor. Kung mag-yield ba tong bottom na to, ano? Pag hindi kasi yan nag-yield, compression control tayo. So, Fy over yung ating value ng ES. So, dito we have here 414 divided by 200,000. Check natin kung sino mas malaki. So, Fy natin 414, divide natin sa 200,000. Yan. So, meron tayong 2.07 times 10 to the negative 3. Since mas malaki ito, therefore, nasa transition zone tayo. Transition zone tayo. Ibig sabihin yan, kung magdadraw ako ng graph dito, ito yung ating Fy over Es. Ganito yung drawing, di ba? So, here we have here yung ating 0.005. Then, nandito yung strain natin na, kasi ito ay 2.07 times 10 to the negative 3. Nandito yung strain natin na yung nakuha natin kanina, which is itong 2.3396 times 10 to the negative 3. Okay ko lang dito. So, kung ganyan class, therefore, nasa transition zone pa tayo. Kasi, ang setup natin ay yung ating strain to sa uppermost layer ng reinforcement natin is siya ay greater than dun sa Fy over yung ating Es. So, therefore, tayo ay nasa transition zone. Okay? Clear ba? Ayan. So, next natin na step is to calculate the value of phi based dito sa graph na to. And, naturo ko na yan before. So, kung by formula gagamitin natin, yan ay 0.65. Then, add tayo ng 0.25 times yung ating strain na na-compute divided by Fy over Es. Then, divided by ito na,
0.005 minus sa Fy over ES. Yan. Pero kung calculator technique ang gagawin natin, lalagay lang natin sa mode 3 to ulit. Lagay nyo sa X and Y. Ang X natin yung strain. And Y natin yung strength reduction factor. So dito lalagay nyo yung Fy over ES dun sa unang input. And then dito ay 0.65. Then dito yung 0.9. Okay, so ito ay 0.65. And then dito yung 0.005. Then here is 0.9. So check nyo sa calculator. Punta kayo sa stat, mode 3.2. Lagay nyo lang dito Fy over ES of 414 divided by 200,000. Then sa ilalim, meron tayong 0.005. Lagay nyo dito yung 0.65. Then 0.9. Then para makuha natin, itatype lang natin to. Y hat dapat kasi yung strength reduction factor yun na nakuha natin. So, 2.3396 times 10 to the negative 3. Then, hanapin natin yung Y. Yeah, so we have here 0.673 na strength reduction factor. So, nasa transition siya and hindi nag-yield yung ating bakal. Ano? So, kapag ganito class, ang ating magiging moment equation ay ganito. So, to determine the value of ultimate moment capacity or design moment natin, yung ating VMN ay equal sa value ng phi times AS Fs times sa D minus sa A over 2. Okay, so check ulit natin yung mga ito. So, yun. Wala pa tayong value ng A. And since meron tayong value ng C, dito, lagay natin. Kasi ganito na yung magiging drawing natin, class. Drawing lang natin. So, we have here itong, di ba meron tayong first layer, second, then third. So, here meron tayong tension. Then, meron tayo ditong compression. Okay, so this is A. And this is D minus A over 2. So, dito ang gagamitin natin yung tension kasi ito ay hindi nag-yield ito, no? So, AS, FS tayo dito. Okay? Pwede na naman ito. Basta alam niyo yung value ng A. Kasi kukunin niyo din yung value ng A. Ano? So, to get the value of A, given yung sin natin kanina, so A equals sa beta 1 times yung value ng C. So, beta 1 natin is 0.8071. Check natin kung tama. Ayan. Times natin sa 280.920. 280.920. Here, makuha na natin yung value ng A. Store ko to sa B. So, 0.8071 times natin sa 280.9209. Yan. So, dito meron tayong 226.7312. Or 7313 pala. mm. Okay? Ayan. So, to get the value of PMN or yung ating MU, so we have 0.673. Ta-times natin siya sa AS, so 9 na pi over 4 times sa 28 squared. Then for our FS, nakuha na natin siya kanina. Ito yung 354 megapascals, ano?
So, ito yan phi, tapos may S kayo, meron kayong Fs. Then, din natin, 447, bawasan natin ng 226.7313 over 2. And then, di-divide na lang natin to class ng 10 to the 6. Para maging kilonewton meter na siya. So, yung ating PMN, ngayon, na equal sa ito nga, check ko lang ito. Yan. Yan. So yung strength reduction factor natin times 9 times sa pi over 4. So, times ko sa 28 squared. Times natin sa 354.717 minus times natin sa 447 minus sa 226.7313 divided by 2. Check natin kung ano magiging value nito. So, 0.673. Then AS, then FS. Check natin. 447 yung D, Then, 226.7313 yung A. Then, divide natin siya sa 1 million. So, we have here 441.3859. The kilonewton meter. So, this will be our answer for this problem. So, yun yung mahirap sa madaming layers. So, may iba pa yung computation for strain, tsaka yung ating stress dun sa centroid ng ating reinforcements. So, that's it for today. Thank you guys for watching. Sana marami kayong ma-practice na problem na ganito. Okay. So, see you sa sunod natin na video.